May clown. Pero walang party. Dahil ang dala nila, hindi fun and games, kundi katatakutan. Creepy clown sa mga bida sa ilan sa mga inaabangang pelikula sa mga susunod na buwan. Isa dyan ang supernatural horror film na It Chapter 2. Sequel o kasunod ito ng 2017 top-grossing horror movie na It, which is originally based sa 1986 novel ni Stephen King. Dito sa It Chapter 2, after 27 years, nakita-kita uli ang magkakaibigan na tinatawag na Losers Club. We made an oath. Na nagsumpaan noon. Nababalik sila para labanan ng evil clown na si Pennywise. If it ever comes back, we'll come back to you. The clown. We can't let it happen again. Hello? Kid! Hello. Please. Isa sa abanger sa pelikulang ito ang expert in transformations na si Prince de Guzman. Sobrang excited ko for It Chapter 2 kasi nakita naman nating lahat sa mga nakapanood lalo ng movie na yung Chapter 1 is talagang before pa lang anticipated na. So, ang ganda nung mga naging feedback nung Chapter 1. So, mas exciting na yung Chapter 2 kasi mas galit na si Pennywise, mas gutom siya, tsaka mas meron na siyang vengeful spirit. So, I'm sure mas nakakatakot to kasi mas marami siyang mga ipapakitang tricks sa mga imagination. Very proud horror enthusiast kung may hilig sa horror movies and characters si Prince. Nag-start yan nung binigyan ako ng Warner Brothers ng Pennywise. Kasi since gumagawa ako ng mga Pennywise characters, pinadala nila ako ng toy. Tapos after nun, ayun na, kinumpleto ko na yung buong line ng Pennywise. Tapos lahat ng mga ginagawa ko transformation na horror din. Bumibili na rin ako ng Funko Pop. Hanggang sa lumaki na yung collection ko. Ang pinaka-favorite ko naman sa lahat ng mga action figure ko, itong talking Pennywise ng Mezco. Kasi syempre, nagsasalita eh. Oh, walang Pennywise, the dancing clown. So, tsaka ang laki-laki niya, tapos very huggable, medyo malambot siya. At syempre, hindi rin niya pinilampas na gayahin si Pennywise, the evil clown sa upcoming movie. Medyo grabe yung naging adjustment ko from my transformation ng Chapter 1 sa Chapter 2. As in from the hair, ngayon 100% real hair na, yung prosthetics, bagong sculpt, and mas nag-aral ako ng mas perfect na ilagay sa mukha para mas tumagal yung clown makeup. Ang expert in transformations na si Prince de Guzman. Hindi rin niya pinilampas na gayahin si Pennywise, the evil clown sa upcoming movie. From artistahin to terrifying, real quick. Kung tutusin, positive at medyo funny ang ibig sabihin ng salitang clown. Sa English Dictionary, ang word na clown ay official na naitala noong year 1560s as clown o cloyne, na may meaning naman of rustic manner, boor o peasant. May mga nagsasabi rin na ang salitang clown ay pwedeng hango o may connection sa ilang Scandinavian words na may meaning na clumsy dahil sa actions nila nakatutuwa. Kadalasang puti ang makeup nila sa mukha at meron silang pulang ilong. Meron din silang colorful outfits kaya kinatutuwaan ng mga tao. Sa isang pag-aaral na ginawa sa University of Sheffield sa England noong 2008, sinasabing karamihan daw talaga sa mga bata ay takot sa clown. Kahit wala pa sa isip nila ang konsepto ng creepy clowns gaya ni na Pennywise o Joker. Ayon pa kay Dr. Penny Curtis na isa sa mga nagsagawa ng study, clowns are universally disliked by children.
Isa sa makapagpapatunay niyan, ang kaahan nating si JC Baptista, na grabe ang takot sa clowns. Nag-start siya actually nung bata ako, 6 or 7 years old. Umattend ako ng birthday party. Sa amin lang, then nag-a-ask yung clown ng participant dun sa gagawin niyang trick or something. Then nung lumalapit na siya, parang ako yung napili niya eh. Then tumakbo na ako paloob ng bahay. Sinundan niya talaga ako from the event hanggang dun sa kwarto. Tapos kumakatok siya. As ayun na, nagtaklob na ako ng kumot. Umiyak na ako no. Sa tuwing nakakita raw siya ng clown, hindi niya may paliwanag ang matinding takot na nararamdaman niya. Kinakabahan, tapos yung kabog ng dibdib mabilis. Even yung mascot lang, nandun talaga yung fear na pag baka may nagsuot, habulin na naman ako, or may something gawin. Yung, lalo na sa mga movie na may hawak na ng kutsilyo. Ang takot na ito ni JC o too much fear of clowns ay tinatawag na coulrophobia. Ito yung fear ng isang tao sa presence ng clown. Maraming natatakot sa clown kasi number one, sobrang exaggerated yung facial expression nila, yung mouth nila, no? Sometimes yung ears nila, yung nose nila, no? Yun yung isang factor. Iba naman, talagang nagkaroon siya ng bad experience in the past. Kaya siya nagkaroon ng fear dito sa clown. Ang pakiusap lang ni JC, huwag daw gawing katatawanan ng mga taong katulad niya. Para dun sa mga nagsasabi na okay, nagjo-joke, for me, syempre, na may phobia dun, it's a serious matter kasi talagang ramdam namin yung kaba, even now, even telling it now, ano siya ng balahibo na. Instead, dapat tulungan natin sila, lalo na ang mga bata, na ma-overcome ang fear na ito. Kasi from afar, nakakatakot talaga yung itsura niya eh. Pero maaari naman natin siyang unti-unti ilapit, no? Hanggang sa makita niya, tao rin pala ito at hindi siya dapat katakutan. Yung exaggerated na mouth niya, ito pala ay make-up lang. Yung exaggerated na nose niya na bilog na yon, ano lang pala yon, toy lang pala yon, na dinidikit lang. Para yung tao, unti-unti ma-realize niya, ay tao rin pala tong clown na to at hindi ako dapat natatakot sa kanya. Siguro kung gusto nila i-overcome yung fear nila sa clown specifically or sa horror movies, is aralin nila kung paano ginagawa yung character na yun. Ako kasi ganun eh. Before nung bata ako, ganyan din. Takot na takot ako, hindi ako nakakatulog. But when I find out how things are happening behind the camera, paano ginagawa yung costume, paano inaayos yung makeup, paano inaayos yung buhok, paano nag-i-internalize yung artista para mag-get into character, yung fear nabubura. Kasi after all, going to see artistic yung pagkakagawa niya. Even in history, clowns are here as entertainers o para magbigay saya. They have a very long and colorful history. Going to trace nga, nagsimula pa ang ganitong klase ng entertainers way back 16th to 18th century sa mga ancient Greek and Roman theater. And yup, hindi man sila totoong characters, mga tao sila nagko-costume para maging ganun ang itsura. So what we can do to help kids na takot sa clowns ay to make them realize na ang clowns ay tao lang din. At ang main mission nila ay pasayahin at patawanin tayo at hindi ang katakutan. In fact, ang first week of August pa nga ay celebrated as International Clown Week. Kaya dapat happy-happy lang! Oh kids, costume at makeup lang to ha. Aha! Misteryoso raw ang rebultong ito sa isang sementeryo sa Malabon. Ayon kasi sa kumakalat na kwento rito, nabubuhay raw ang concrete statue na to tuwing sumasapit ang dilim. Gumagala at naghahasik daw ng lagim. Kahit pa raw nakakulong ito sa isang hawla, hindi raw nito kayang pigilan ng estatwa sa paggawa ng kababalaghan.
mag-imbestiga ho tayo kung meron ho ba talaga dito. Sige, ito ilalagay ko itong bottle dito. Kapag steady na siya at bigla siyang may galaw, ay doon na ho tayo magkakatay. Simula nung nilapag natin siya, hindi siya tumunog. Malamang ho tayo, ang nakita nyo ho, dahil sa umuulan, medyo makalat to, may mga damo, may mga konting basura ho dun sa may puntod. Ang nakita nyo is yung kalat, dahil malakas ho yung ulan. Kapag mataas ho ito, pwede ho kasi tayo mag-hallucinate. Kapag nagkulay pula ho ito, nag-red siya, naging high yung EMF, pwede ho tayong magkaroon ng demensya. Temporal lang naman, pansamantalang demensya. Pero dito ho, safe naman ho yung ating level. Ito naman hong si Compass, wala naman hong galaw na hindi naman siya malikot, hindi siya umiikot na umiikot. Yan ho. Normal ho tayo, wala ho dahilan para meron ho tayong makita ho dito sa puntod po na ito. Negative ang resulta ng lahat ng test na ginawa ng ating paranormal expert. Ibig sabihin, kung ito ang pagbabasihan, walang kababalaghan na gaganap sa lugar. Kung ang branch of science na physics ang pagbabasihan, ang isang object ay imposibleng gumalaw kung walang external force o ibang puwersang magpapagalaw dito. Tungkol naman sa paglaki daw ng rebulto, ayon kay Hazel, maaring wala raw hiwaga rito dahil sa tinatawag na thermal expansion at contraction. Dito, ang isang bagay ay pwedeng lumaki o lumiit dahil sa pagbabago ng temperatura. Pero ang susi ng katotohanan sa likod ng paglaki ng rebulto ay nasa isang tao pala. Na kay Aling Aurora, anak ng isa sa pinakaunang caretaker sa sementeryo nito. Hanggang sa ngayon, lumaki lang ganyan. Kasi dahil kaya siya malaki, dahil pinaritoke lang po na may-ari. Yun lang po ang ano ko sa sa demonyo. Yun naman pala. Mga kaha, maaaring may mga bagay na di natin maintindihan kung bakit nangyayari. Pero di ba't mas okay kung mag-research at alamin muna natin ang totoo bago tayo maniwala sa mga kwento-kwento. Alam nyo, yun. Matagal na natin pinaniniwalaan at kinatatakutan yung mga pusang itim na yan. Pati yung paru-parong itim. Now, ano kaya ang misteryo ang dala ng manok na itim? Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng matatanda na ang pusang itim nagdadala raw ng mala sa atin. Halimbawa, may pusa na nasa kalye at ikaw ay palabas at yung pusa ay tumapat sa iyo. At ang sinasabi ng matatanda noon, huwag ka nang tumuloy kung saan ka pupunta. Bumalik ka na lang sa bahay mo. Isa pang ordinaryong hayop na may extraordinaryong kulay ang kinatatakutan na rin daw. Nakakita na ba kayo ng itim na manok? May itim ba na manok? Parang nakakatakot naman yun. Parang padala daw yun ng kadiliman eh. Gaya ng nakakatakot na paniniwala na hatid ng itim na aso, itim na pusa at itim na paru-paro. Para sa ilan, para bang sundo o simbolo raw ng kamatayan itong itim na manok. Ay, parang pusa lang yun eh, na kapag nakita mo, may mamamatay. Pero totoo kaya ito? Yun ang tingin ko. O baka meron na ring mga tao sa ibang lugar na basta't itim, no? Kahit anong klase, kahit manok, baka naman kinatatakutan din nila, no? Dahil nagdadala ng kamalasan. Lalo na kung nasa labas. Ang tingin ko, hindi naman talaga nagdadala ng kamalasan.
o swerte, no? Pero mga kaaha, maniwala man kayo o hindi, meron talagang mga itim na manok. Mula ulo, paa, bibig, balahibo at maging ang laman at buto ng mga manok na to, itim. Ito yung mga ulikba na tinatawag natin o yung mga manok na maitim ay yung mga ayam semani na kalamitan ito ay nagmula sa bansang Indonesia. Ang mga manok na to, meron daw tinatawag na mutant fibromelanistic genes o yung genes na siyang dahilan kung bakit ito naging itim to the bones. Pero wala naman daw pagkakaiba yung breed na to pagdating sa behavior kung ikukumpara sa ibang uri ng manok. Parehas lang sila ng pag-uugali, yung mga lahat ng kanilang karakteristik. Parehas lang naman sila. Ang tanging nagkakaiba lamang ito yung tinatawag nating physical traits o yung katangian nila sa panglabas. Ang farmer na si Emmanuel Salas hindi naniniwala sa kamalasan at katatakutang hatid raw ng mga itim na manok